Jesus the loudest shout of praise. Hallelujah. Come on, let's clap our hands like this.
God, I only ever give my all. Hallelujah! You sent your son from heaven to earth to deliver the soul into eternally hurt. I searched for truth and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. You'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are to take. Take it all. Take it all. Hallelujah! You sent your son from heaven to earth to deliver the soul it's eternally hurt. I searched for truth and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. Never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. You'll never be ashamed of you. Oh, our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Running to the one who is the God, following the shining light. In your hands the power to save the world. Hallelujah! Running to the one who is the God, following the shining light. In your hands the power to save the world. My life. Hallelujah! Come on, let's continue to clap our hands. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are to say. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are to say. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are to say. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise and all we are to say. Take it all. Take it all. Take it all. Hallelujah! Come on, let's give our best clap offering to the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Come on, let's continue to worship the Lord. Oh, hallelujah. Oh, Holy Spirit, we welcome in this place. Come on, open your mouth and worship Him. As we sing this song, let us surrender completely to the Spirit's call. Hallelujah. Yes, God. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine.
abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, you are mine. Oh, hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Come on, let's sing. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my
continue to worship the Lord. Hallelujah. Holy Spirit, come afresh upon us. Holy Spirit, we welcome you. We welcome you in this place. We welcome you in our lives. Hallelujah. Yes, God. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Oh, oh. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let's worship Him. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, we thank you for our lives. We thank you for your strength. Thank you for your power. Hallelujah. Oh, yeah. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Come on, let's clap our hands to the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, this is our worship. We give you back all the glory, all the praises and honor in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen.
Thank you, Life Giver Worship, for leading us in that powerful worship. Good morning, Life Giver family. I am Dana Altea Ching from Life Giver Metro. I grew up in an environment where nothing felt enough. In my elementary days, I was an academic achieving student that always aimed to be at the top. I was raised this way. Laging may perfectionism sa paraan ng paggawa ko ng mga tasks, and I always wanted to be the smartest in the room. Even with peers, I didn't feel very accepted. So even sa pakikipag-interact ko sa mga kaibigan ko noon, madalas kong iniisip na hindi ako enough, and I changed myself to please them. Nag-reflect din ito sa dati kong faith. I struggled with the idea that God's love for me was conditional, na nakabase ito sa kung sumusunod ako sa rules, kung mabait ako, at kung may nagawa akong mabuti. And so alam kong may Diyos, pero hindi ko pala siya talagang kilala. In the end, I became that type of teenager na palamura, bastos magsalita, trying to fit in with the cool kids, pero deep down inside ay hindi masaya sa buhay. Nothing ever seemed to truly satisfy me. Not until one day, when a friend from Life Giver shared the gospel to me. This friend took the time to meet my needs. Nakinig siya, nag-advise sa mga problema ko, at in-invite ako sa Life Giver Church. It is with the Life Giver family na nag-start ang journey ko with Jesus. Finally, naintindihan ko kung bakit namatay para sa akin si Jesus. Finally, nakaramdam ako ng acceptance at pagmamahal na hindi ko mahanap sa kung saan at kung kanino. Jesus came at just the right time in my life, saving me, of course, from hell, and also from almost entering a wrong relationship. Jesus was there sa mga panahon ng buhay ko na nakaranas ako ng challenges in my health, in my journey, and in my finances. Dito rin sa Life Giver ko, natutunan ang magbigay. Kahit bata pa lang ako, I started giving my tithes back in 2019, and after a while, I also started giving my first fruits. If I'm going to be honest, minsan hindi ito madaling gawin, but I know it will always be the wisest thing to do. To honor God with what is truly His, and to trust Him with my finances. At grabe naman po talaga mag-bless si Lord. After stopping in college for 2 years, binalik ako ni Lord sa pag-aaral. I am now a 4th year electronics engineering student. Sabi ko noon magte-testify ako pag graduate na ako, pero God has other plans. Just reaching this far is already a God-glorifying moment. I also started a small business, ang Blooming Firecrafts, where I make and sell handmade crochet items. I am also honored to be part of the Life Giver Central Dance Ministry, kung saan 6 na taon na akong kabilang sa family na ito. God has brought me to different places to serve for Him through this ministry. Grabe rin ang pag-sustain ni Lord every step of the way. I also serve in the Life Giver Metro Reports Ministry, and I lead Redeemed Life Group of Zone 1 Tribe Satellite and Life Giver Metro. Blessing po sa akin ang life group na ito. In all my needs and in all God calls me to do, He always sustains me. Just recently po, through the help of some generous members of our church, nakaregister po ako for early bird ng upcoming Undivided Leaders Camp. Praise God. In my journey with Jesus, I am continuously finding peace in not being perfect, not being at the top, and not fitting in and being accepted by everyone in this world. Hindi na issue sa akin ngayon ng masatisfy ng kahit anong bagay dito sa mundo dahil satisfied na ako kay Jesus. For me, He is more than enough. At alam ko po, He is more than enough for you too. I am Dana Altea Ching, and I am a life giver. Church, let's give.
Manalangin tayo sa Panginoon. Lord, ang aming bayan, taas po natin ating mga kamay, ang aming bayan ay nasisira, bunga ng corruption, bunga ng mga linturo, bunga ng mga maling manggagawa, bunga ng mga maling leaders. Ang aming bansa ay baksak, humingi kami ng awa, habag sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, na pagpapalain mo ang bansang ito mula sa pagsisisi ng iyong mga anak. Repentance must start, Lord God, in the house of the Lord, from the house of the Lord. Then I hope and pray that we will be able to lead the entire nation to kneel down, bow down before the feet of our Savior. And so we repent of our corruption. We are also guilty of corruption sa maraming mga ways, paraan, sa aming puso, isip at salita. Kami lahat ay nagkasala, kami ay pabaya, kami ay nakasisira marahil ng mga gamit, bagay, tao o anuman, katuruan, maging mga programa na sinira namin dahil sa aming mga kasalanan. Corruption, ang corruption ay nag-i-start, nag-uumpisa sa aming mga puso. Kami ay mayabang, kami ay palalo sa mga na-achieve, na-acquire namin sa buhay. Kaya humingi kami ng tawad sa iisang Diyos. Ang aming bansa ay lalabas, lalahok yata, pero hindi ito ang paraan namin. Ang paraan namin ay sabihin, isang bulat ang katotohanan at kami ay magsisi, magtika, humingi ng tawad sa isang Diyos na buhay. So that itong aming bansa ay baguhin, pagalingin. So we repent as a family, we repent as a church. We committed also that grievous sin of corruption. It started within, in our hearts. And so we beg for your mercy, love, and forgiveness. Forgive all our sins. Wash away all our iniquities. We are adulterous in the heart. We are covetous in the heart, Lord God. We committed that sin. We are striving and we want more from the world. And so we repent at humingi kami ng awa, habag sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-check, pag-iimbestiga, hindi sa Senado o saan man, kundi sa aming puso. At humihingi kami ng awa, habag sa iyo. Marami pong salamat. And I hope ng salita na aming pakikinggan will help us, Father, to go deeper, to understand what is the exact, real condition of our hearts. We are sinful. But we know that we will be forgiven. Lord, marami pong salamat. Ipuin mo kaming lahat. Magbago kami bilang isang pamilya, bilang isang church, upang makita, matahak, masilip, matanaw namin sa malayo ang pagbabago ng bansang ito. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Pupo tayo lahat. Are you okay? Praise the Lord. Hallelujah. Today we'll talk about the danger of ostentation, o being ostentatious or ostentatiousness. Pag-usapan natin yan. Ang panganib ng pagpapakitang gilas. Pagpapakitang gilas. At ang ating text ay manggagaling sa 2 Kings. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin, ano ba itong pagiging ostentatious o ostentation? Pagpapakitang gilas. Mula ito sa Latin word ostentare, which means to display or show. Ang magpakita, magpamalas. Hoy, eto ako, eto na kami. So it describes something done in an overly showy, being flashy, yan, or boastful way with the intention of attracting attention, admiration, or envy. It means, so it is just about having, it is not just about having something. Uy, meron ako nito. Hindi. It's more than that. It's about flaunting it to impress others. Pinapakita mo para i-impress mo ang mga tao. Yun po tayo ngayon. We are living in a world where everyone loves to impress someone. Okay? So sa Tagalog, ito po ay pagpapakitang gilas.
Yan, pagpapakitang gilas. Ang pagpapakitang gilas ay isang kilos o ugali na ginagawa ng tao upang ipakita, ipagyabang. Sabay-sabay nga, ipakita. Lakasan po natin, ipakita, ipagyabang, o ipamalas ang kanyang kakayanan. O yun, di ba? Pagpapakitang gilas, kaya pagpapakita ng kayamanan, pwede. O kaya galing, husay, pakitang gilas ka dyan. Ayan, okay? Malimit natin narinig ang salita na yan. O parang naghahangad ka ng paghanga. Di ba? Karamihan yan ay mga vloggers, di ba? Mga content creators na nagpakita mo to para maraming likes. Okay? Upang maka-acquire ka ng dalawa, paghanga o papuri mula sa mga tao. O yan, okay? So, yun. So, hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng talento, kundi may halong pagmamataas. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagmamataas at pagyayabang. Tinan mo nga yung katabi mo, meron ba siya niyan? Silip lang ng konti. Meron ba? Wala. Kasi ang kanyang forte ay humility, yung katabi mo. Siya, pinagyayabang na niya na siya ay mapagkumbaba. Okay. Para mayabang din yun, no? Okay. So, yun yun. Katulad ng mga nepo babies. Hindi na ako maglalagay ng pictures kasi kawawa naman din sila po. Mga maraming pangalan ang lumitaw. Marami ako rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karamihan ay anak ng contractors at karamihan ay anak ng mga politicians. Hindi ko nasasabihin. Medyo, sila po ay nagsasuffer na masyado. Okay? Anak ng mga controversial o na contractors na pinakita ni PBBM noong nakaraang SONA. At nung inispatan natin ito, lumitaw talaga ito. So, Nepo babies. Ang mga Nepo babies ay slang term short for nepotism babies. Pag sinabing nepotism babies ay ang mga tao often in entertainment, media, politics, or business who achieves success mainly because of their family connections rather than solely by their own talent or effort. Ang mga tabatang ito ay naging maayos, naging maganda ang buhay, na-acquire nila sa pangalang laging naririnig sa matagal na panahon mula sa mga politicians nilang mga magulang o mga ninuno. Okay? Ang Nepo baby benefits from what we call nepotism. Ano ang nepotism? Which means favoritism toward relatives or friends, especially in giving jobs or opportunities. Naalala ko yung tita ko, Tita Sen ko, pag nasa college na kami, naku, pupunta na yan sa mga kaibigan niya, mga CEOs, at kami ay pinamimigay upang maging mga manggagawa. Kaya sa edad na 15 ay nakapasok ako sa isang prestigyosong architectural firm. Pwede rin yun. Pwede yan. Pero hindi naman niya ako anak. Pero kami, nakikinabang kami. Sa influensya meron siya. At tama yan, nakakapasok. In other words, ang nepotism, yung mga Nepo babies ay born with privilege. They are born with privilege and fast track in careers because of their family name. Yan. Nung nakaraan, nagkaroon ng revolution sa Nepal at Indonesia, matitrace mo sa galit ng tao mula sa ipinapakita ng mga anak ng mga politicians sa abroad habang nagsasuffer ang mga kababayan nila sa malaking baha ng corruption or literal na baha. Sa Pilipinas, meron din ito. Okay? At malaki. Nung nakaraang isang buwan na ay nagkakagulo na sa buong bansa natin sapagkat yung sunod-sunod na baha ay hindi pala baha, kundi pagpapakita ni Lord ng pagbaha para i-expose ni Lord na wala palang nangyayari sa mga proyekto, infrastruktura ng bansa. At na-trace nga natin at nalaman na mga ito ay mga ghost projects. Tama ba? Okay. At nung nakaraan ay may isang mag-asawa na in-interview ni Julius Babaw na
isa sa mga example ng tinatawag natin ostentatiousness, ang pagpapakita ng kalalagayan ng tao, ng isang tao, kung paano sila nakaaangat sa buhay. So, dalawang maigsi lang na video ang ating panonoorin. Hindi ko na pinakita yung pangalan at hindi ko sinabi yung itsura ng mga Nepo babies. But this time, since hayag ito, at hindi ko na malalaga, mabablurred yung kanilang mukha, But tingnan natin ito. Panoorin natin ating video. Dalawa ito, okay. Kaya mo ito kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Wow! Sa payong. sa payo. Ayan. Pero hindi ko nagagamit itong payong na Hindi ito. mo pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Ayan. Lagi yung payong niya. So, tingin sa payo yan. Yes, on both sides. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Tingnan natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki na ng legroom. Yes. And may TV din siya. Yan. Isang napakagandang example of ostentatiousness, yung pagpapakitang gil. So binili niya yung Rolls Royce na yon dahil sa payo. No, wow. Di ba? Bigla nilang binili to. Wow. Ako po ay nagkaroon ng bagong sasakyan. Tama ho ba? First time bago, first time. Okay. After ilang years, no? Purihin ng Panginoon. Pwede kayo sumakay, purihin ng Panginoon Diyos. At yun yung sinasabi natin na gusto ko to kaya binili namin. Ito mahaba kasi itong bench na to. Yun, pagpapakitang gila. So siguro magandang example, magandang tanong ninyo, nangyari ba yan sa Bible? Yes, nangyari po yan. 2 Kings 20:12 to 18, ang ostentatiousness ay naganap sa paghahari ng panahon ni Hezekiah. At si Hezekiah ay una sa dalawang mabuting hari mula sa 6 hanggang 8 mabubuting hari mula sa 20 hari ng bansang Juda. So ito pangalawa sa 8 mabuti mula sa 20. Ayan, ganyan. Tama ba yun? O, tama. Okay. Basahin natin. Kagagaling lang niya rito At that time, Marduk-Baladan, son of Baladan, king of Babylon, sent Hezekiah letters and a gift because he heard of Hezekiah's illness. So Hezekiah received an envoys, showed them all what was in the storehouse. The silver, the gold, the spices, and the fine olive oil. His armory, everything found among his treasures. There was nothing in his palace or in all kingdom that Hezekiah did not show them. Lahat, pinakita niya. Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and asked, what did those men say?
And where did they come from? From distant land, Hezekiah replied. They came from Babylon. The prophet asked, what they see in your palace? Ano pinakita mo sa palasyo? They saw everything in my palace, Hezekiah said. There's nothing among the treasures, my treasures, that I did not show them. Lahat pinakita ko. Then Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord. The time will surely come when everything in your palace and all that in your predecessors have stored up until this day will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. And some of your descendants, your own flesh and blood, who will be born to you, will be taken away, and they will become eunuchs in the palace of the king of Babylon. Wow! Simpleng pagpapakitang gilas ay magdadala ng kapahamakan kay Hezekiah. Pero hindi lang sa kanya, maging sa kanyang buong pamilya. Pero hindi lang sa kanyang buong pamilya, nadamay at madadamay ang buong bansa. So this is a classic example of ostentatiousness, which is very, very harmful if you are, parang comfortable ka of doing. Yun ang problema. And so a little background of this text, of this narrative, kasi kagagaling lang ni Hezekiah eh. Di ba, if you remember na siya ay gumaling mula sa karamdamang hindi na mapapagaling at tinaningan ng Panginoon ang kanyang buhay. And so he was given additional 15 more years. Okay? Pagkatapos nito, dumating itong kwento na ito. So after the miracle came was his great and greatest mistake. Kasi may envoy galing ng Babylon na sigurong gustong palawigin ang relationship ng dalawang bansa. Pero sino mag-iisip na ang Babylon nung panahon na yon ay magiging empire? Because nung panahon ni Hezekiah, hinaharap nila ang king of Assyria. Yun ang empire. So ang Babylon, sino naman ang Babylon? Parang kapareho lang nilang bansa. At anong nangyari? Yung lahat ng treasures of his palace ay pinakita niya. Siguro iniisip niya na yung kanyang act of hospitality ay mapakita niya na ito ako, maganda akong kaalay, kung magkakaroon tayo ng agreement sa maraming uri ng projects, maganda akong alay kasi malaki ang gold reserve ko. Ang amount o bulto ng aking silver, ito. So maganda ako kanegosyo. Pero hindi na-check at kailanman hindi na-check ni Hezekiah na nagkakaroon siya ng prideful display of his achievement. Hindi niya alam na habang nagpapaliwanag siya, sineset aside niya ang Panginoon. Noong panahon ni Moses, ipinakita na ng Panginoon sa bansang Israel that I will be your treasure. Ako ang kayamanan niyo. Nakalimutan niya yun. So ang resulta, nung malaman ni Isaiah, binulong ng Panginoon kay Isaiah, kausapin mo yung bata natin, nag-commit ng malaking kasalanan o pride. Releasan mo ng prophecy. At ang prophecy ni Isaiah ay tungkol sa Babylonian captivity na hindi mo maiisip nung panahon na yun. Mawawasak ang Juda at itatapon sa Babylon. See? So yan ang pag-usapan natin ngayon. Ano ang ostentation? Ano ang panganib ng pagpapakitang gilas? Kayo ba aminado na minsan nagpapakitang gilas tayo? Sige po, pwede ho ba kayo umamin? Okay, kasi ang hindi umamin ay makaka-captivity sa Babylon. Okay? So ilan dito ang umaamin na may ganun tayo minsan. Taas sa kamay? Di ba sarap magyabang, i-post, tama ba? Di ba? Ang pinost mong masarap na pizza na kinain ninyo. Meron ba ritong nag-post ng karaoke? Ano tawag dito? Ano? Oh, di ba? Chine-check ko lang kung alam nyo, karaoke. Wala. Lagi nating binabrag, sinasabi, pinapakita sa tao ay ang mga magaganda, na mga flashy, na mga kung ano-anong bagay na meron tayo. Yung pala, may panganib pala ito. So ano ang panganib? Let's go deeper.
check natin ano ang pwedeng banta ng pagiging flashy. Yan. Number 1, ostentation spring from pride kasi. So ano ang ostentation o panganib ng pagpapakitang gilas? Ang pagpapakitang gilas ay bunga ng pagmamataas. Hindi mo alam na meron ka palang yabang. May ganun tao eh. Naluloko tayo minsan o na-deceive ng ating sarili. Na akala natin hindi tayo mayabang. O pwedeng hindi tayo nagyayabang kasi hindi ka naman nagsasalita eh. Pero pwede ang kilos, movement na pinapakita natin ay pagpapakita nito. Okay? Verse 13. Ayun na. Can we go to 13? Ayan o. Hezekiah received the envoy. Tinanggap niya yung envoy. Pinakita niya lahat. Kung ano yung nasa storehouse. Pinakita niya yung silver, yung gold, yung spices, yung fine olive oil. Pinakita niya ang armory. Handa silang makipaggera. Lahat ng yaman o kaba ng yaman, kaba ng bansa, pinakita niya. At ang sabi dito, wala daw na hindi niya pinakita. Pinakita niya kung ano ang worth ng bansa under his administration. So, ang ginawa na Hezekiah displayed everything. Sabi sa Bible, lahat. So, kung isa-summarize ko ito, ang sinasabi ni Hezekiah, look what I have. Tingnan niyo kung ano meron ako. Tingnan niyo kung gaano ako kayaman. Tingnan niyo kung gaano ako kalakas. Anong meron na ako ngayon? Nakalimutan niya na ang lahat ng blessings na meron siya ay bigay ng Diyos. Hindi galing sa Kanya. Ang hirap ba yun? Mahirap ba sabihin yun na hindi naman galing sa iyo? Kundi galing sa Diyos. Na-acquire ng matagal ng panahon. Matitrace mo pa ang achievement at lahat ng resources na binigay ng kanyang lolo na si David. Tatay niya yun eh. Tama ang Proverbs 16:18. Ano sabi ng Proverbs 16:18? Sabi niya, pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. Bago daw ang pagkapahamak ay ang pagyayabang. So bago ka bumaksak, sino mag-iisip, di ba? Sino mag-iisip na pagkatapos ng interview ng Diskaya kay Julius Babaw, isang bangungot ang marami. Sa inyong wala ang mas mayabang kung sa meron. At ano pinagmamayabang na mayabang? Sige po, ano pinagmamayabang na mayabang? Ha? Ha? Yung dati. Dati akong dati akong galinto eh. Dati ako dyan eh. Dati ako dun eh. Dati. Meron nga rito pumunta eh. Sabi niya, Bishop, kamusta ka na? Tagal na kitang dinakita. Natulungan ko siya. Konti lang naman. Bishop, grabe ako. Grabe ginawa ni Lord sa akin. Bakit? Di ba naghihirap ako? Sabi niya, ano nangyari? Sabi niya, ang ganda. Pinamanahan akong tatay ko, 40 million. 40 million? Wow! Mararanasan ko ba yung 40 million? Sabi niya, hindi. Kaya ako bumalik kasi naubos ko na yung 40 million. Sabi ko, lumayas ka kasi tuwing wala kang pera ka lumilitaw sa akin. Tapos, pag may pera ka, nakakalimot, pwede ba lumayas ka? Tawa siya ng tawa. Pero sabi ko, hindi ako nagbibiro. Ang pinakamayabang na tao ay yung mga tao nagtagumpay noon. At kaya sila hanggang ngayon naghihirap kasi meron silang pride. So, bago bumaksak daw ang tao, lagi nagyabang muna siya. So, hindi akalain ng Diskaya na ang ginagawa ni Julius ay exposition kung ano ang nagaganap sa mundo ng DPWH o anuman. Hindi naman, DPWH ngayon ay nagre-represent ng lahat ng corruption na nagaganap
sa atin at maging sa bansa. Okay? So yun yun. So ibig sabihin, sabi niya, bago daw ang kapahamakan, lagi ay ang pagmamataas. Sa mga kapatid, kung may mga tao na ngayon ay baksak, ang unang laging tanong, nagyabang ba ako nun? Naging mayabang ba ako nun? Pinagbabawal ang kayabangan, lalo na ng mga meron. Pero nakakalungkot, yung mga wala, mas mayabang din sa mga meron. So anong klaseng kayabangan ngayon meron? Yung wala na nagyayabang kumpara sa meron. At ang nakakalungkot, yung minsan meron ang siyang hindi mayabang at minsan yung wala ang siyang mas mayabang. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin example dito. Because when we boast of achievements, possessions, or even spiritual gifts, then pride has already taken root. Basta sabi ng this is the concept, this is the principle. Basta bago bumaksak ang tao, nagyabang muna siya. Ba kayo? Kaya kapag binagmamalaki natin ang ating ari-arian, tagumpay o talento, pinapakita natin sa puso na ang ating puso ay punong-puno ng kayabangan. Nagiging mayabang tayo kapag masarap na ang ating pagkain. At kapag hinainan tayo ng pagkain na hindi na natin gustong kainin, ang sinasabi sa atin, busog ako eh, pero may yabang sa loob. Saan ba tayo galing? Lalo na kung gusto natin ay magagandang lugar na conducive, comfortable sa atin, nakakalimutan natin at naiinis na tayo, naiiba ang mood natin kapag tayo ay napupunta sa lugar na mainit at ayaw na natin at nasisikipan tayo. Bisa pang sikip eh, ayoko dito eh, masikip. Yung mga kaibigan mo, hindi ko gusto eh. Nag-uumpisa tayo maging mayabang. Dahil sa temporal achievements na meron tayo. So bago tayo bumaksak, nagyabang muna raw tayo. At yun ang nangyari kay Hezekiah. Si Hezekiah ay hindi ho masamang hari, siya po'y mabuting hari at isa sa pinakamabuting hari ng bansang Israel. Kasama ng kanyang apo na si Josiah. Dalawa sila. Both sila ay nirevolutionize muli ang pamamahala ni Yahweh. Pangalawa, binalik nila ulit ang pamantayan ng mga importanteng mga fiesta na ang sineselebrate ang pangalan ni Yahweh. Ginawa niya yun. That's the reason why outstanding ang performance at exemplary ang achievement nitong mama na ito. Except sa isang bagay. Pagyayabang. Actually, hindi lang siya pagyayabang. Sobrang pagmamayabang. Parang tahimik itong church na ito ngayon. Sabi mga sa katayo mo, kuha mo. O, anong sabi? Yabang pa more. Hello? Ito, yung nakita natin, binili niya yung payong, binili niya yung Rolls Royce, dahil sa ang ganda ng payong. Sinabi naman niya that is yabang. Bagamat maayos, tama ang mga words na ginamit niya, at maayos naman, wala namang, pero that's yabang. Alam mo, pinakamatinding yabang ay yabang ng mga taong maayos magsalita, pero ipinapakita talaga na wala kayong payong. Andiyan ba kayo? Nakalimutan ni Sarah na hindi na kailangan ng bansa ang payong. Ang kailangan ng bansa ay bangka, dahil baha tayo. Payong pa more. Andiyan ba? Taas nga ang kamay na nakahiram ng payong na hindi niya sinuli. Taas ang kamay. Of course. Ballpen, payong, hindi na bumabalik yan eh. Okay. Ilang ballpen na nawala sa inyo, tama ba? Hindi pa kayo tumitigil bumili. Okay. Number 2, are you okay? Sabi mga sa katay mo, ouch, sakit. Ang sakit. Number 2, kasi ostentation invites enemy invasion. Ang pagkapakitang gilas, nag-aakit ng pagsalakay ng kalaban. Yun ang sinabi. Tingnan natin mabuti. Nakita nyo ang Bible, nandiyan eh. Nandiyan ang kwento eh. Then Isaiah said to Hezekiah, pakisabi mo nga sa kanya, sabi ng Panginoon, darating ang panahon, ang lahat ng nasa palasyo, magi ang mga inipon ng iyong mga ninuno, sa araw na yon ay dadalhin sa Babylon. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon. So saan kayo yung inipon mo? Nag-ipon ka.
Tatanungin kita, nasaan ngayon yung 40 luxurious cars? Nasaan? Ha? Exactly, saan? So tinanong niya, paano niyo gagamitin tong 40? Sabi niya, ginagamit ito ng anak ko. So kung 40, may 3 siyang anak, may 2 silang mag-asawa, lumalabas na gumagamit sila ng 8 hanggang 9 na sasakyan. Hindi mo ba naisip na sa Pilipinas, sa sobrang hirap natin, ay may mga tao na pinanganak at mamamatay na hindi man lang nakabili ng isang sasakyan? Habang tinatamasa ng pamilya ang tig-siyam na sasakyan bawat isa. That is ostentation. That is sobrang yapang. So ang tanong, nung nagka-imbestigahan na, ano nangyari? What happened? Next nga po, sagot po kayo. Ha? Naging 28. Tapos ang pinuntahan na wala. Tama ba? So eto ngayon ang sagot ng gobyerno. Panoorin natin kung anong sagot ng gobyerno. Panoorin nyo. This Kaya couple faces a penalty of up to 6 times the value of their luxury cars. The Bureau of Customs says their collection of high-end vehicles are worth as much as ₱1 billion. On Abantes Parecoy, Customs spokesperson attorney Jet Maronilla says an investigation is underway. The Bureau explains this is to verify if the cars were legally imported and whether the correct taxes were paid. Nagyabang ka eh. Ako mo? Bishop, meron naman ako iyayabang eh. Please, mag-isip mabuti. Bishop, wala ako iyayabang. Please, tumahimik ka na. Kung nililibre ka sa kainan, huwag ka nang magsalita. Ang problema, kung sino yung ililibre, siyang order ng order. Pagkatapos, pag magbabayad na, lagi nasa CR. Taas ang kamay na nangyari sa inyo yan, taas ang kamay. Ayaw magtaas kasi ayaw magyabang. Yabang pa more. Kasi, di ba napaka-chaotic nito nangyari? Nagpakita ako ng yabang. Ngayon, magbabayad ako 6 na beses sa tunay na halaga ng sasakyan. Kahit yata ang presidente natin ay hindi makakasakay sa Rolls Royce. That's yabang. Hindi po ako nagagalit sa mag-asawa. Naaawa po ako. Kasi ang sabi ng Bible, pagkatapos mo magyabang, pagbabayaran mo ang yabang. May kausap pa ba ako? So by exposing his treasure, Hezekiah unknowingly gave Babylon the reason and the roadmap to invade them. Bakit? Pambira, 3 bagay ang nakita ko rito. Di pinakita niya, 3 bagay. Una, hindi alam ni Hezekiah na nagbubukas siya ng pinto. Anong pinto? Pinto ng kapahamakan. Number 2, di ba? Gumawa siya ng paraan upang matukso ang kalaban. Ikaw na nukso eh. Tinukso niya eh. Pangatlo, ang bansa ngayon ginawa niyang bitag. Bakit mo gagawin ang anak mo? Bitag ngayon to. So sino dapat sisihin? Si Julius Babaw. Hindi naman. Kung mapapakinggan ni Julius, hindi naman. Wala naman siguro siyang ganong intensyon. Pero napakagandang panoorin ito. Try to imagine kung ilan ang magagarner mong views dito. Number 3, nag-aanyaya siya ng kapahamakan. Ang problema, ang mapapahamak, hindi naman siya lang. Mamamatay naman si Hezekiah. 15 years, mabilis na yon. Pero ang problema, mapapahamak ang anak mo, maging ang iyong bansa, yabang pa more. Patay ka na, kawawa ang anak mo. Anong kayamanan ang ibibigay ngayon ni Sarah sa kanyang anak? Sakit ng ulo.
Kaya minsan naiinggit tayo, Bishop, at ganun, ganda-ganda na ng buhay nila. Alam mo, Bishop, at ganun, ang bilis, pinagpala sila ni Lord. Talaga bang pinagpala sila ni Lord? Minsan namimiss na natin yung dating ulam natin na nakakasausaw tayo ng tuyo. Ng tuyo sa suka. Amen? Namimiss na natin yung mga kangkong. Di ba? Yung kamoting, ano tawag niyan? O, yung kamoting gapang. Gusto natin yan, tama po ba? Talbos na kamote. Minsan namimiss natin yung kumain sa kantin. Ngayon, maarte na tayo. Sa church, ang tanong, yung church po ba nyo, Bishop, may aircon? Ang tanong ko, saan ka ba nakatira? Bakit baka daddy, nasa ilalim lang tayo ng puno ng mangga? Wala naman tayong angal Pero ngayon ang tanong, may aircon po yung church. Pangalawa, maganda po ang CR. Bakit po? Kayo ba ba yung nag-church o nagsi-CR? Pangatlo, may parking. Pang-apat, ito huli, may wifi. Ano nangyari sa atin, Filipino? Di ba? Tama na i-bless tayo ni Lord of how many years ng suffering. Pero tandaan natin, yung joyous moment natin, yung panahon na ang life natin ay very challenging. Nang sasakyan natin, hindi mo alam kung aandar at sisipain mo pa na gano'n. Ano ba? Pray over mo. Yun na doon gumagalaw si Lord, yung pinipray over mo na, Lord, hindi ka man naman kami ng bago. Yun yung namimiss ni Lord sa atin, yung, dati nagpipray ka ng bagong sasakyan Pero ngayon, nagkokolekta ka na ng bagong sasakyan? Hello? Hello? Prideful display draws the attention of the enemy, whether it is physical or spiritual, or in this case, social. Harm now is coming to this family. Magagalit ba sa kanila? Hindi. Huwag tayo magalit sa kanila. Bakit? Yung mismo kaharapin nila, parusa na po sa kanila. Hindi mo na kailangan apakan sila, pagtawanan. Hindi katulad sa Nepal, sinusuntok nila yung asawa ng Prime Minister. Sandali lang, ang tanggalin mo sila sa palasyo, ay isa ng parusa. At ang sabi ng Bible, na kung ano man ang ginawa mo sa isang tao na masama, babalik lahat yan sa'yo. You read Obadiah, Nahum. Hindi tayo natutuwa sa kalalagayan na masasama. Hindi tayo nag-rejoice. Christian tayo. Hello? Patapos na po ako. So flaunting blessings offers stirs envy and jealousy, temptation in others, an open door for Satan to attack. Kapatid, lagi yan. Lord, yayabang ko ba to? Isang asawa ng isang senador, walang ginawa kundi pumunta ng abroad para ipakita ko paano siya namimili. At, hindi talaga ito proper. Hindi ito maganda. At nag-iimbita ka ng pagbibintang. Kahit walang ginagawa yung asawa mo, pagbibintangan nila. Hindi kasi galing naman ako sa mayamang pamilya yung pamilya naman ninyo, hindi naman makakabili ng ganyang sunod-sunod na bagay. Pagbibintangan ka ng tao. Ito nga wala ka nang ginagawang masama. Pinagbibintangan ka na ng tao. What mo nagpapakitang gilas ka? Refrain from it. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya pag ikaw ay nag-vlog sa binili mo, hayaan mong ikaw lang ang nag-view. Ikaw na rin na mag-like at pag Ang dami kong like, so sino nag-like? Ako rin. Bakit? Pag pinakita ko yan sa kilala ko, maiinggit. At akala nyo, kailangan nyo maging katulad niya para kainggitan? Hindi ho. Kahit ganyan kayo at galinto ako, hindi natin mapipigilan, kaiinggitan tayo ng tao. Anong dahilan? Mamaya, sagutin ko. Number 3. Ostentation endangers future generation. Ostentation endangers future generation. Ang pagpapakitang gilas ay nagdadala ng kapahamakan sa susunod na henerasyon. So sino magsasabing si kaya lang mapapahamak? Pati anak niya.
18, and some of your descendants, this is part of the prophecy. Sabi niya, some of your descendants, your own flesh and blood, who will be born to you will be taken away. Ito masakit. They will become eunuchs. Ano ba yung eunuch? Sila po'y kakapunin para hindi manganak upang mag-alaga ng mga hari at mga nobles sa lugar kung saan sila itatapon. They will become eunuchs in the palace of the king of Babylon. The Babylonian king were so evil. They were the representation of Satan. Try to imagine na mga anak mo, anak ng mga maharlika ay maglilingkod dito sa mga, sa mga impacto na ito. Sapagkat napakadumi ng buhay ng Babylon. At nung panahon ng Abraham, pinaalis na siya doon. Sapagkat ang dumi. Kailangan maintindihan natin ang Bible ayon sa kanyang kasaysayan. So yun na, nag-prophesy na si Isaiah. Sabi niya, Isaiah prophesied not only loss of treasure, but also loss of dignity. There will be a 70-year captivity under Babylon. So pride today, destruction tomorrow. Pride today can destroy the inheritance of your tomorrow. Tomorrow is gone. When you begin to love bragging about your accomplishment, the future is at stake. Kaya minsan, ang sarap pala yung, di ba, ngayon nanonood tayo, ang ating lagi nasa isip, Lord, salamat. Salamat po. Yung condition po natin ngayon, kung ano man meron tayo, ay pagpasalamat ninyo. Huwag niyong kainggitan. Naku, pangarap ko makasakay sa pangarap ko makasakay sa Rolls Royce. Ayun, sumama ka na kay Sarah sa investigasyon. Kaya minsan, Lord, salamat kasi hindi lahat ng bagay binigay mo sa amin. Kasi ganyan pa nga lang, nagyayabang ka na what more kung meron ka pa. Kaya salamat na, Lord, thank you, Lord. Ayaw mo kung magyabang. Ilan dito ang kinukurot ng Holy Spirit bago magyabang? Pag magyayabang ka, gumagano ng Holy Spirit, may prompting, di ba? May kurot. Salamat, kinukurot ka ng Holy Spirit. O yabang mo na naman. Kasi alam mo yung mga kayabangan, hindi mo naman alam na mayabang ka eh. Una, hindi ka sumusunod. Pangalawa, matigas ulo mo. Pangatlo, kahit anong payo ang gawin mo, hindi ka sumusunod. That is also yabang. Kasalanan na yan. Kasalanan ng Pilipino yan. Kayabangan. At isa na tayo dun sa guilty ng kayabangan. Lalo na kung lagi ang nakikita mo, mali ng kapwa mo, wala ka nakikitang mali mo. At minsan yung mali mo, sinisisi mo sa bansa. Kasi kaya ako ganito yung bansa na ito eh. Di. Lagi sa pagbaksak, lagi nagyabang ka muna. At in order makabangon, dapat magsisi. Are you still with me? Are you still with me? Question, may future ba ngayon yung anak ng mag-asawa? Wala. Kasi bakit nagyabang ka eh? Pakitang gilas. Amen? Kaya nga when we live in pride, it is not only us who suffer, it affects our children, our community, and those whom we lead. So, siguro, ang tanong natin, as I close, saan nagmula ito? Saan galing ang ostentatiousness o pagpakitang kilas? Baka meron ako noon to, Bishop. Yes, of course, yun naman ang target ko eh. Magnilay-nilay, magtika, mag-contemplate. Pag bago umuwi kayo, bago kayo dumaan sa hagdanan, sa elevator, ang tanong natin lagi, Lord, ano ba yung nagawa ako? Siguro nag-preach si Bishop, baka may banta na pwede kong iwasan. Pwede ba maiwasan? Yes. Wala namang harm sa humility. Amen? So, saan nagmula ang pagpapakitang gilas? Where does ostentation come from? So, ang ugat ng pagpapakitang gilas o the root causes of ostentation in a person, number one, una, pagmamataas ng puso. Yan lagi naman eh. Sinabi ko na kanina yan. Pero isa yan. So, ang pinagmumula ng pagpapakitang gilas ay yabang.
Ang problema ng yabang, binubulong na sa'yo na, oh, nagyayabang ka. Wala naman ng yabang ka. Imbis sabihin natin na, meron ba? Oo, may yabang. Yabang? Yabang nung dating mo. Okay. Lalo na kung ang nagsasabi sa inyo, asawa na ninyo. Abay, makinig ka na. Bakit? Ang asawa natin ay ang pangalawang banal na Espiritu Santo dito sa lupa. Wala naman silang mali. Lahat sila tama. So, makinig. Lalo na kung asawa mo ay bira, magsalita. Di ba? Kupit lang ng kupit, hindi naman nagsasalita. Ay, sorry ba? Joke lang. Alam naman niyo ko. Kaya kapag iniisip ng tao na siya ay mas mahusay, iniisip ng tao, mas mayaman, o kaya mas makapangyarihan kaysa sa iba, natural na gusto niyang ipakita to. Yun ang nangyari. Pinapakita ng diskaya na, eto na kami. Gumanda ang aming buhay nung kami ay na-involved dito. Yun na yun. Pum! Hindi niya alam na siya ay nagbubukas ng katotohanan na magdadala sa isang malaking investigasyon ng buong Pilipinas. Which is, blessing this guys. Tama ba? So kapag iniisip ng tao na siya ay mas mahusay, when a person feels superior in wealth, in ability or status, they naturally want to show it off. Hey, guys, eto na kami. Sana kayo? Eto na. Ito na payong namin. Nakatago sa isang... Amen? Sorry po sa mga medyo mabibigat. Di ba? Isang tao na ang laki-laki niya, 300 pounds siya, bibili siya ng Lamborghini, paano ka makakalabas doon? Sipin mo mabuti. Di ba paano ka makakalabas doon? Kasi nga, actually, hindi ko ito binili para sakyan. Ito'y binili ko para iparada sa aking garahe. Sinasabi ko, eto na kami ha. Eto lang kayo. Pwede yun, may yaman. Possible. Number 2, are you okay? Number 2, kakulangan ng tunay na seguridad sa sarili. Ang pinagmulan O insecurity probably. Hindi lang probably. It's insecurity. And lack of true identity. Minsan ang nagpapakitang gilas ay hindi talaga dahil siya ay kontento kundi dahil gusto niya talagang patunayan sa sarili na siya'y iba. Sometimes people show off not because they are truly confident, but because they want to prove themselves to others. Lagi may gustong patunayan. Kaya tinuruan ako ni Lord na, Manny, pagbaksak na yung isang politician, huwag mo nang pagtawanan. Tinuro sa akin yun, nabasa ko sa Bible. Hindi yung, buti nga, kulang pa yan. Marami pa. Please, Kristiyano tayo. Hindi tayo sumasali sa ganoon. Naaawa tayo sa kalalagayan ng isang kalaban. At mamaya, pag-usapan natin yun. Ako ba may kausap pa rito? Bagay nung nagde-drugs naman ako noon, kinakausap ko talaga ang sarili ko. Sumasagot siya. Totoo lang. You wanna try? Okay? So yun na, kapag walang identity at seguridad sa Diyos, siyempre, pag ano ka hindi ka naman naniniwala kay Lord. So wala kang identity kay Lord, wala kang security kay Lord. So, ang hinahanap ng mga taong ito ay papuri at paghanga ng tao. Ginigauge niya ang kanyang adrenaline, gana. Kapag siya pinupuri ng tao, magpakain tayo. Pare, baka talaga, pag pinupuri siya, baka bukas ulit. Yun niya di ba? Nai-steer yung kanyang gana sa buhay kapag siya ay pinupuri ng tao. So, anong gagawin mo ngayon? Pakitang gilas na nauuwi sa pagyayabang. Habang ang mga tao naman ay guilty ng flattering o pambobola upang lalong lumabas ang iyong kayamanan at mahut-hut, sorry for the word, nila ito. Without security and identity in God, people seek validation in human praise, which is superficial. Amen? Uy, ganda mo ngayon Ikaw naman, ako, ito naman, maliit na bagay. Maliit na bagay, kinakalat mo May 30,000 ka ba dyan? Pahiram muna. Old scheme. Lagi papuri para makaliti ang ating puso.
Ikaw pinakamagaling. Pre, sa lahat ng kaibigan ko, ikaw, iba ka, pare. Baka, iba kayo. Close na close ka kay Satanas, kapatid. Tabako, hindi mo alam na hinahambing ka sa kalaban. Madali tayo mauto. Madali tayo makuha, mabili. Dahil sa papuri ng tao. Na hindi man lang natin ma-validate kung totoo, tumpak, o tama. Kasi hinahangad lagi ng puso na purihin ka. Ikaw sa baba ko rito. Pero alam mo, kung na kay Lord ka, alam mo na hindi kayang i-feed ng human praise ang identity mo kay Lord. Kasi alam mo bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kapatid, complete ka kay Lord. Kahit nang wala ang validation ng papuri ng tao, kumpleto po kayo kay Lord. Kayo po ang apple of the eye ng Panginoon. Dali naman maniwala. Joke lang. Totoo po yun. Kahit sa lahat na kamalian po natin, you are the beloved of God. Dami natin palpak. Tama po ba? Mahal tayo ni Lord. At ang yakap niya ay enough para sa yakap. Kung yayakapin ka ng asawa mo, bonus. Yakapin ka ng anak mo, nagkaroon ka ng anak na masyadong respectful sa iyo, o mga anak mo na talagang clingy sa iyo, ay bonus yon. Pero minsan mawawala yun, sapagkat ibabaling ng mga anak natin ang pagyakap sa kanilang magiging asawa. At minsan magsiselos tayo na baka mas mahal pa nila yung biyena nila compare sa atin. Pero hindi. We are complete in Christ. At enough na yun. Nandiyan ba kayo? Beside, kung walang yumayakap sa inyo, yakapin yung sarili nyo, galinto. Di ka na nga niyayakap, di ikaw mismo yumakap sa sarili mo. Nandiyan ba kayo? Are you okay? Tuloy natin. Ano ulit? May problema po. Okay. Number 3. Saan galing ito? Pag-ibig sa sanlibutan, the love of the world. 1 John 2. Ang pagpapakitang gilas ay galing sa pagnanasa ng bagay sa mundo. Kayamanan, kapangyarihan, katanyagan. Lumalabas that ostentation often springs from a desire for worldly things. Wealth, fame, status, and material possessions. Noong nagkaroon ng social media, lumitaw sa atin kung ano na mga brand na magaganda. Naglabas na ang Hermes kung ano-ano ang pinakamagaganda mula noon. Ang Dior, Christian Dior, lahat ng pabango kita natin, lahat ng sasakyan. Sino mag-iisip na may ganitong sasakyan, may ganitong sasakyan, may ganyan sasakyan? Wow! Dumabas nung sumabog ang social media and so ano nangyari? Na-attract tayo. Ay, meron pala noon. Tama ba? Pero dati masaya ka naman Masaya ka naman sa trabaho mo. Okay naman kayo ng boss mo. Wala pa sa atin, napuksan na sa atin ang mundo ng mga ITs. Dati IT ka lang naman Tama ba? Di ba? Pero ngayon biglang, uy, ito pala. Ito palang magandang negosyo. Ito palang magandang profession. Ito palang profession na ito. Nasa bahay ka lang pero pinapadala ka kung saan ang planeta. Ito pala pag ganito. Ito pala pag ito ang kinuha mong trabaho. Ito na pala ang mabibili mo. Biglang nabuksan. Wala pa sa atin, biglang nakita mo na, sayang di sana itong mga magulang ko. Sana ang nanay ko na lang ay si Elizabeth Taylor. Ang daddy ko sana naging artista ko, ang daddy ko na lang ay sino itong namatay lately na magandang gwapo, si Redford. Isa. Kasama ni Paul Newman, di ba? Nakalimutan ko na tuloy, paborito ko yun. Yes. Ano ulit? Robert Redford. Gwapo. Sana yun ang naging tatay ko. Kasi ko yun ang tatay ko. Ito, height ko. Ito, ilong ko. Dati, ang saya sa inyong pamilya. Ngayon, nagsisisi ka na, alam mo, mami, ba't ikaw ang naging nanay ko? Dahil may nakita ka. Sana dito ka nakatira. Sa hindi sa nababa. Kasi biglang may nakita ka. Nagkaroon ka ngayon ng sort of comparison. Namatay ngayon yung contentment mo. How I wish wala ng social media.
Kasi dati masaya tayo sa pamilya natin. Masaya tayo na, Mami, salamat nanay mo. Nanay mo to na nagsipag, teacher lang, pero pinag-graduate kayo lahat sa isang magagandang kurso. Ang tatay mo, panday lang o karpintero, driver lang, pero ginapang kayo para makaraos at nag-produce ng mga professionals. Ngayon, sasabihin mo lang, sana naging nanay ko na lang, tatay ko na lang yung chic ng galinto. Anong chic? Nawala na ngayon yung contentment. May kusap ba ako rito? Kailan ka nagpasalamat kung sino ang inabutan mo? Kapatid, wala tayong magagawa kung sino ang magulang natin. Bakit? Pagkapanganak mo, yun na eh. Pero may magagawa ka lang kung sino magiging biyenan mo. Tama po ba ako? Yun may magagawa ka. Pero iba wala rin magawa. Dahil mahal mo yung anak eh. Pero alam mo, ang bunga niyan, pag-ibig ka sa libutan kasi nagkaroon ka ng comparison. Nung nagkaroon kayo ng alumni, homecoming, saka mo nalaman ngayon, yung mga kaibigan mong ang hihina sa math, ay ang gaganda na ng buhay. At kayong mag-asawa, at nung umuwi ka ng bahay mo na, bakit kasi ikaw na pangasawa ko? Ang ganda na ng buhay ng mga kaklase ko. Ang tanong ko, paano mo nalaman maganda ang buhay nila? Sa kwento nila? Na punong-puno marahil na kasi nangalingan? At ngayon, at narinig mo sila na, gabi mga anak ko, lagi na lang akong binibigyan ng magandang honor. Lahat sila, mga dean's listers, sila ay mga summa cum laude, ganyan ang anak mo. Ako, ang nanay ko, binigay ko memorandum, warnings. Pag-ibig sa sanlibutan. You begin to love the world. Its passion, its desire. Nawala yung contentment mo. Sana hindi na natin nakita. So, ang pagpapakitang gilas ay galing din sa pagnanasa ng bagay sa mundo, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, pag-ibig sa mundo. Imbis na magpasalamat, nagalit at nanumbat. Kaya minsan, di na ako maati ng alumni homecoming. Ang inaanap ko, aluminum homecoming na lang. Para malagyan na ng bagong bintana ang mga tumutulo natin at sumusuot ng mga baka at ulan. May kausap ba ako rito? Inggit pa more. Sana ito na lang na pangasawa ko, hindi ito. Kailan nag-start yun? Nung nag-umpisa ka ulit magkumpara? Yung asawa mo ay hindi perfect, pero perfect siya sa iyo kasi bigay siya ng Diyos. Kaya sabi mo sa asawa mo, perfect ka sa akin. Kaya sabi mo sa asawa mo, alam mo, kung bibigyan ako ni Lord ng pangalawang pagkakataon na mag-asawa ulit sa susunod na mundo, ikaw pipiliin ko. Sinabi ko kay Helen yan. Pero pwede ba mag-request? Ibang katawan naman. Umiyak si Helen, nagalit. Number 4. Number 4, pagkabulag ng tunay na pinagmulan ng pagpapala. Forgetting the source of blessings. Tulad ni Hezekiah, di ba, nalimot niya na yung yaman niya galing kay Lord. Ibig sabihin, when people forget that their blessings come from God, they start to boast as if everything came from their own strength. Kaya pag tinrace mo lahat ng tagumpay mo, matitrace mo pabalik sa Diyos. Bigay ng Diyos, bunga ng panalangin. At doon ka naman nag-start eh. Bunga ng panalangin. Nakakatakot ang kondisyon natin nung araw. Nakakabahala, nakakabigla. Pero nag-pray ka at doon sumagot ang Lord at matitrace mo ang lahat ng mga bagay na masasaya at nakakatakot at nakakakilabot ay bunga ng panalangin kung saan ka binunot ni Lord mula sa mga ito. Andun ang excitement. All of a sudden, nakalimutan mo na mga past achievements mo ay galing sa isang Diyos na sumagot at tumugon sa iyong panalangin.
Kaya kapag ang tao ay nakalimot na sa Diyos, na pinagmula ng lahat, nagiging mas madali para sa kanyang ipagyabang ang kanyang sarili. Yung mga sariling merito ng lahat ng kanyang tagumpay. Because pride blinds them from giving back glory back to God. And so, kung isa-summarize natin kung saan ang source at pinagmulan, ang root cause ng ostentation ay kayabangan na may halong kakulungan ng identity kay Kristo at ang pag-ibig sa sanlibutan. Kapag ang puso ay hindi nagkaugat sa Diyos, naghahanap ito ng validation sa tao, mundo, at mga kakilala, at dito papasok ang pagpapakitang gilas. Kaya makikita mo, na karamihan na nagpasaya sa iyo ay hindi ang mga bagay na acquire mo, kundi ang mga bagay na naranasan mo ng proseso bago mo to na-acquire. Yung process mismo ang nagpasaya sa iyo, hindi mismo yung aktual na tugon doon o mula sa proseso. Kaya sinasabi ng Lord, kabahan ka ulit, may takot ulit, may banta ulit upang manalangin, maging God-dependent, at maging mapasalamat. Saka malalaman na ang simpleng buhay ay higit sa marangya. Bisa pa paano, marangya na kami, maayos na kami. Lahat naman tayo maayos na. At kung ikukumpara mo ang buhay mo 15 years ago, iba na. Pero pwede pa rin maging may contentment. Hindi ba pwedeng yun na ma-achieve? So the root cause of ostentation is pride, combined with insecurity, love for worldly recognition, and forgetfulness of God as a true source of blessings. Kaya when the heart is not grounded in God, it seeks validation from people. And that's when ostentation takes over. Kaya sabi ni Lord, nak, refrain. Kaya ang garap, ang galing ng Holy Spirit, may kurot, nak, wag ganyan. Lagi, may bawal, may tao, pasalamatan mo, pre, kapatid, sweetheart, may yabang, tama yun, hindi kayo mali. Huwag kang mainay sa mga tao, nagbibigay sa iyo ng alarm, o wina-warningan ka, pumipindot ng doorbell, nagsasabi, oh, may yabang ulit. Kasi alam natin, wala tayong pakikinabangan sa yabang, kasi mag-uumpisa tayo ulit. Kasi kayang wasakin ng Diyos ang mga bagay na pinagmamayabang natin, lalo na kung hindi na siya kasali sa mga ito. At walang nag-amen. Ay, meron. Amen? Sanggalang ostentation is an internal sin. Meron na yan. Bisya, paano ko malalaman na may yabang ako? Meron lang yabang noon. Palilitawin lang ng mga achievements. Pag lumitaw yung achievements, lilitaw din yung yabang. Kaya minsan kahit hindi pa lumitaw yung yabang, check na agad. Naku, magyayabang ako nito, Lord. Lord, tulungan mo ako, wag magyabang at wag magpakitang gilas. Kasi ang pinakamatinding pagkabulag ng tao ay ang pagkabulag, bunga ng yabang. Pride blinded people. Hezekiah was blinded by that spirit of boastfulness. And that spirit of boastfulness was preparing him going to the exile. Not only him, but the entire nation. Di ba disastrous? Patay ka na, pero yung pamilya mo ang mawawasak. Ayaw ni Lord nun sa iyo. Ayusan ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, instead na magpamalas, magpakita, di ba? Mag-selfie tungkol sa mga ito, but let us show up who our God is. Amen? Sino ang Diyos natin? Importante. Imbis na magpakita tayo ng mga bagay na ikaiinggit ng iba, ipakita mo ang Diyos na litaw. Ayun o, litaw. At buhay sa iyong katawan at pamumuhay. Ba't ang dami-dami mong damit? Hindi mo masusuot. Sinong tao ang wala nitong damit? Natatawagin ko. Ganyan, ginagawa ko yan. Mga pastors, alika, kakapraso katawan ko. Sakto sa'yo to, alika. Anong gusto mo dyan? Pili ka. Birthday mo, hindi kita mabibigyan. Pili ka.
Bakit? Ang dami na eh. Pag madami na, pamigay na. Pamigay na. Gumagaling ang pagpapakitang gilas. Amen? Andiyan ba kayo? Ang dami mo ng lakos. Ako may lakos ako eh. Hinahalikan ako. Hindi siya nakanganga. Kumikis kung saan-saan di. Ano ba ito purihin ng Panginoon? Ipamigay na. Lalo na kung gumagapang na. Di ba? Kung gaganda ng damit, sapatos, pamigay na. Sayang. Masisira. Yung Nike mo, naku, naglalakad na mag-isa. May ibang nagsusuot, hindi nakikita. Pamigay. Bantayan. Baka nagyayabang. Amen? Alam mo, nakakalungkot si Hezekiah. Yung ending niya, hindi maganda. Magandang warning sa atin lahat. Matapos ka maging dependent kay Lord, mag-e-end ka na nagyayabang ka. And that is disastrous. That act of pride led for the nation to be captive by an evil king. How many years na sila ay kinulong, tinanggalan ng bansa, tinanggalan ng paniniwala, tinanggalan ng mga bagay na importante sa kanila na nagpapakilala sila ay maharlikang bansa. 70 taong captivity hanggang ma-cure yung ostentatiousness. It took them 70 years for them to be healed from that evil sin of ostentatiousness. 70 years of captivity, mabigat yun. At maintindihan nila na dapat nilang, na ang greatest possession nila si Yahweh, binalik sila ni Lord after 70 years. Alam mo? Alam niyo mga kapatid, di masama magyabang. Sabi mga sa tayo mo, hindi masama magyabang. Pero wag kang magyabang sa possession mo at prestige. Possessions, positions, and prestige. Sabi ng Bible, if you will boast, you boast in the Lord. Let the one who boast in the Lord. 1 Corinthians 1:31. Bakit? Because ostentation brings distraction, but humility secures God's blessing to us. Kung gusto niyong tumuloy ang pamilya na isang maayos, ay pamana niyo sa anak niyo, nak, huwag magpakita. Hindi masama ang ilan, pero please, alamin kung ano ipapakita, ano hindi. Alamin kung ano ang hindi papakita sa iba. Alam niyo bakit? Ang dami hong mainggiting tao. Hindi ho kayo makakatakas sa mainggiting tao. Hinay. Mamigay. Gusto niyo ma-cure yung mga mainggiting tao? Bigyan niyo ng Louis Vuitton. Yung kapos, Louis Vuitton ka. Inggitera ka. Nagbigay din upang maging maayos. Huwag magpakitang gilas, kundi magpakitang gilas lang sa ating Panginoon. Tatayo tayo lahat. Are you excited with this? Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag magpakitang gilas, kapatid. Amen? Kasi pagkatapos ng pagmamayabang, lagi ay pagkaalipin. Raise your hands please. Let's pray. Hallelujah. Examine yourself. I'll give you 1 minute to examine yourself. Ano ka na? Nasaan? Kamusta posting mo? Ano nilalagay mo dyan sa social media? Anong sinasabi mo? Refrain from the sin of ostentatiousness. There's no future in it. From it. Go back to God. Boast only of what God did for you. Boast in the Lord, not on what you have. Because what you have soon will disappear. What you have, one day, mawawala. One day, masisira. One day, ay magigiba. Go back to God. Brag about the Lord. Brag
Brag about the answered prayers. Brag about the provisions of God every day. Brag about your children's faith. Brag about your church, your life group. Brag about the works of the Holy Spirit in your life. Brag about the discernment of the Spirit. I-brag mo yung discernment. I-brag mo yung pinagkaloob ni Lord. I-brag mo yung sinagot na prayers. Iyabang mo yung gawa ni Lord. Kasi yung gawa mo, hindi siya dapat iyabang. At kung ano meron ka, i-share, ipamigay. Make other people happy with the material wealth you are possessing right now. Share it with those who are less fortunate. Kasi magugulat ka. Pagpapalain ka ni Lord. There is promotion in humility. Demotion comes after pride. Lord, hingi kami ng tawad. Maamin kami ay nagkasala. Kami ay mayabang. Kami ay nagpapalalo. Kami mapagmataas. Nagyayabang kami sa achievements, naging sa mga bagay na nakuha namin. Tulungan mo kami alisin ang yabang, karoon ng kurot sa aming mga puso. Alisin ang mga mali, pagpapalalo, pagmamalaki, at pagmamayabang. Walang credit, walang ganansya, walang benefit sa pagmamayabang. Tulungan mo kami magtikom ng bibig upang hindi magyabang at pabaksakin ng iba at pakita sa iba na walang nangyayari sa inyo. Sa akin meron. Halisin mo ito, Lord. But teach us to become more humble, to become like that of a servant of God. Teach us to become more decent in our profession, lalo na yung work ethics namin. Lord, tulungan mo kami magpakumbaba sa isang Diyos na buhay. We remove the spirit of pride, boastfulness, arrogance, the spirit of bragging, the spirit of deceit, that we will never brag about the things that are superficial, not permanent, but is or are temporal. But teach us always to become more humble. As we grow old, we become more submissive, we become more humble, learn to accept our faults, at tahakin namin yung tamang daan. Lord, maraming pong salamat. Kapatid, may partner ka, di ba, katabi? Pray for him or her. Pray for one another, please. Sige po. Kailanman loobin mo ang buhay ko'y maging
Ilan ang mga humble dito? Taas sa kamay. Amen. May the Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep you from falling, make your stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you. May His grace, abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ. When fellowship ends, Abundant life begins. diba? Keep the spirit of humility. Share your love. Share your possession. Basta maging humble, you are saved. God bless you. See you next week. God bless you.